Meron din nagsabi dun, mabuti na lang na suka pero wag lang may toyo. Kaya Actually, pinababa na nila kay Inday Sara. Tama, bagay kayo, ganyan-ganyan. Team suka kayo kasi yung vice president niyo may toyo. Ganun yung inaano nila. Ginagaling nila. Pero yan ang pinaka-effective nila na pambabargas kay Inday Sara. Yung sinasabi nila may toyo si Inday. Ako ang explanation ko doon I don't think pagka ikaw binibigyan ka na ng 15 billion pesos na iniipit sa sarili mong budget. Yung mga tao mo, pinapahamak na ng House of Representatives. Pag ikaw, hindi ka naging emotional, yun ang may problema. Pag cool-cool ka lang na ikaw ay bibigyan ng 15 billion pesos, sisingitan ng budget mo ng 15 billion pesos, pero nanakawin nila, pag nas chill ka lang, doon tayo may problema. Correct. Yun ang talaga may toyo. Yun ang may toyo, di ba? Yun ang may toyo. Iniipitan yung budget mo ng bilyong-bilyong pera, responsibilidad mo. Ano, hindi ka magagalit? Hindi ka magwawarla? Punta na tayo kay Lanay Ice. Hello, Lanay Ice. Hello, good evening. Dinig niyo ako? Yes, dinig na dinig ka. Loud and clear. Yeah, sorry. First time at kinakabahan ako. Ngayon ako kinabahan. Welcome. O, hinga ka lang ng malalim. Ano yan? Avid listener mo ako, silent follower, avid listener. Ako yung isa sa mga napupuyat nung nagdadala sa gabi na abot alas 3, alas 4, yan. Maraming salamat po at pasensya na. Kasi, alam mo, hindi ko alam paano kitang na-discover kasi patagal na din akong follower nila at Trixie. Tapos, I discovered si Miss Moisture. Tapos parang through sa kanya yata, kaya kita nakita. Tapos sabi ko, yung views mo, uy, kakaiba to. Tsaka parang, kukuha mo yung inis mo na gusto ko magmura, pero di ko magmura, pero ikaw nakaka-express doon. Yun yung sabi nila. Sabi nila, pagka nagmumura daw ako, natatanggal daw yung tinik sa Exactly, mismo. Ikaw talaga. Lalabas daw nila yung galit nila. Parang sarap-sarap daw yung pakiramdam nila after manood. Kasi ilabas daw nila yung galit nila. Totoo. At saka talagang, ikaw talaga yung voice na kailangan ng mga ordinary Filipino like me na walang voice talaga, di ba? Kasi ako yung isa sa mga, hindi ako magkakala, sandali lang ako sa kinakabahan. Share ko lang yung kanina. Yung tungkol dun sa PNP, no? Kasi may plan akong PSG. Wala na siyang trabaho ngayon. For some reason, kinontak niya ako lately, kasi PSG siya, sabi niya, wala na akong trabaho. Kailan ba? Sabi ko sa kanya, sa messenger lang, last year daw. So, pero, friend ko na siya nung PRD days pa, 2020, ganun. Siya yung sabi, alis na meron na kami na trabaho, ganyan, ngayon, pag yung mga daughter, yata, ni PRD nun, sila yung nasa motorcycle, ganyan. Tapos ngayon, nung wala na siyang trabaho, ko bakit? Sabi ko, in-expect ko ang PSG, parang may job security ka dyan eh. Totoo ba yun? Or hindi rin? I'm not sure. Tapos tinanong ko siya, gusto ko malaman na reason, bakit? Tatanggal daw siya last year dahil yata sa drugs. Ganon. So, but mabait siyang tao. Ito, talagang straight na tao talaga to. So, I believe baka nadami lang siya. Yun sa mga talagang, mga personnel na talagang for PRD. Ganon. Kasi alam ko, PRD siya. Anyway, so ngayon, sabi ko nung ginagawa mo ngayon, naghanap siyang mapagkakitaan. I think nasa Cebu siya ngayon. Gumagawa daw siya ng bags, mga rattan bags. Tapos parang, kasi gusto ko siya tulungan, kasi ako yung tipo na gusto kong tumulong sa mga small businesses, mga friends ko. I buy the products, hindi ako bibili sa mga mamahaling whatever. So, sabi sige, I'll try kung may bibenta ko yung bag. Tapos pinakita niya sa akin yung mga bags from Cebu. Maganda naman, mga rattan, or native handicrafts, ganun. Meron siya isang bag, sabi ko parang hindi yata mabibenta to. Hindi ko lang masabi sa kanya kasi baka ma-offend siya dahil nag-start siya ng business. Alam mo kung klaseng bag yun? Crocodile bag. Rattan bag na made of crocodile. Korting crocodile talaga siya. Sabi ko, paano ko ibibenta to? Sa sino pwedeng market? Itong crocodile bag na to. Made from rattan. Uso kaya yun ngayon? Talaga? Sino nagbibili niyan? Kasi baka pag binili mo tapos nirampa mo sa mall, baka pa hindi mo lang pro-crocodile ka ba o anti. Anyway, yun na po yung share ko. So, naawa lang ako sa kanya. So, parang... Natanggal siya sa serbisyo dahil sa drugs? Paano yun? Dahil nag-drug siya? Or ano? No, I don't think so. I trust him na he's not kasi talagang, siya, mabait siyang tao. Ganun, sobrang... Or dahil meron siyang tinrabaho na drug operation. Oo, baka nadamay lang siya. Ngayon, gusto ko siyang bigyan ng hope ba na huwag kang maglala, rin yan, pag nagbago yung administration ngayon, pwede kang ma-reinstate. Did I give him a false hope na baka pwede siyang ma-reinstate kung malinis talaga siya? Is it possible? Ay, kasi hindi kala ka na si ganyan. Well, yung mga nakapatay nga, tsaka nang hidnap, na-reinstate ni Paduano. Oo nga, no. Anyway, he's good. Yeah, matipon mo siya, active siya sa gym, may magandang katawan. Talagang, siya, straight siya, seryoso sa trabaho niya talaga. But so sad na talagang natanggal. So, bata pa?
Bata pa siya, siguro mga nasa 30 plus lang siya, 30, 35. Oo nga, no? Height ng career sana. No? Kaya nga sayang eh. Kaya, Wow. well, to give him, I don't know, but at least I gave him hope na huwag ka maglala, pwede ding mabago. Kung gusto pa bumalik, sige, balik ka. Kasi, The tide might change, di ba? The tide might change. Ayun. I'm pretty sure meron namang proseso yan eh, para sa reinstatement. Yan. Ay, nako. So, thank you, Dick, sa binigyan ng poso. And tukos kay Duterte, maimaritas ko lang yung aking ina na nasa Bulacan ngayon. Dati siyang anti-Duterte. Before, ganun. Pero ako kasi, hindi ko kilala ang Duterte before, pero parang na-discover ko lang sila yung sila yung unang nag-respond sa Yolanda. So, he was a small name before, kasi mayor lang siya. Tapos hanggang sa unti-unti, di ba, he made a name. Kaya parang naging interesado ko alamin, ano pang accomplishment, bakit ko sinisigaw ng tao Duterte? I think it was from mga Bisaya, di ko naintindihan kasi ako Tagalog talaga ako ever. Ganun. So, hanggang sa, ayan, tapos dumami na nga ang supporter like you, nagkaroon na ng voices, tapos nagkaroon na ng mga naninira. Sabi ko, so what's true? So, ang ginawa ko, inalab ko talaga. What's really true here? Ano ba yung totoo? So, ngayon nga, nalaman namin na, yung media pala, itong mainstream media, ngayon, away ko na sila pag nagpo-post ako, active ako sa social media, but unfortunately, my friends are not. Pero I found out that silent supporters sila, Duterte sila, pero hindi sila active sa pag-share. Ganun. So, that makes me parang sa confident na okay, sa side ko, marami akong kilalang friends na pro Duterte na DDS talaga, they would really vote kung sino talaga ang i-endorse niya ni FDRRD. Yung mom ko, dati anti-Duterte siya, pero years come by, nung pagbalik ko, bigla siya naging pro Duterte na. Ako, wow, what happened to yan nangyari sa'yo? But Duterte ka na rin. I know, kasi nalaman na niya nga yung alam mo, ang pinakamabigat na hurdle, Lanay, pinakamabigat na hurdle, once they look for other sources of information aside from mainstream media. Yan talaga ang crucial. Kailangan ma-hurdle talaga nila yan na makita nila yung ibang sources ng information. Tapos they would start doubting yung sinasabi ng mainstream media. Kasi yung mga mahirap talagang kausapin. Ito yung mga hindi nanonood ng mga vlogs. ito yung mainstream media lang talaga yung source ng information. Sa mga probinsya, yun ang isa sa mga challenge eh. Ganun. But anyway, my mom, so siguro nga, nagustuhan niya si Maharlika na palamura din. Kaya sabi ko, naku, pag na-meet ng mami, si Jollibee, magkakasundo sila dito. Wala kasi palamura ang mami ko rin. Kaya pag natutuwa na kami, pag nakita kami, pinag-uusapan na namin ng mga issues, naging updated na siya now, di ba, nakikita niya, galit na siya kay Marcos ngayon, minumura niya nga si Marcos din. Ganyan. So, naku, magkakasundo na tayo dyan, mami. Yeah. So, yun lang masishare ko. I don't want to take your time. But thank you so much. And Team Suka all the way. Yeah, thank you. Thank you, Lanay Ice. Ayan. Mary Grace Piatti tayo, tapos kay kay Suka sa Sweden. Ayan. Hello, Mary Grace Piatti. Hi, Mr. Hello po. Hello, Mary Grace Piatti. Okay na po yung audio. Ayan, hello. How are you? Okay naman po. Yes, Thank you, Ms. Joey. Clear na clear ka. Ayan. Ayun lang po. Susuban ko lang yung inano kanina ni apolitical. Yung regarding sa hindi sila makapag-voice out doon sa sa pinapagawa sa kanila ng PNP. The same din po yan sa sa mga military. Aware sila sa mga nangyayari, but hindi sila makapagsalita kasi nga po, yun nga po na be first, saka ka magreklamo. So ang maipapayag ko lang sa mga active na military na yan and PNP. Kasi ako, Mr. ko is active military. But sa bahay, dinidiscuss talaga namin yung politics. Sa bahay And then, sa social media niya, wala talaga siyang sinishare or Ayan, hello, hello po. Sorry, Mary Grace Piatti, na-disconnect ako, hindi kita naririnig. Ayan. Okay naman. Go. Okay naman. Sige, naririnig na kita. Go. Oh, yeah. So, yun, ang payo ko lang sa kanila, mag-usap sila, kung gusto talaga nilang makatulong sa bansa, or talagang gusto talaga nilang may pakialam talaga sila sa bansa natin. Kapag civilian yung wife nila, like me, siya yung gumawa ng process sa online. Kasi ako, very active ako sa social media. And ang mga friends ko is, yung mga friends din ng mister ko kasi mga military yun, di ba? At least, kahit papano, yung mga sinishare ko mostly, kayo, si Miss Sat, at least, aware sila. And then one time, yung January, hindi talaga kami umaatin ng New Year's call, yung parang party ng mga officers. Tapos, naisip ko, kasi inopen sa akin ng mister ko, sabi ko, sige, aatin tayo. Alam mo ginawa ako? Hindi ako hindi ko, kasi ang doon, ang suot doon is formal, so nag-semi-formal ako. Tapos, nung nandun na kami sa table, syempre mga officer yung namin, di ba? Sa Hilera, pati mga ngisi. Tapos,
bigla ako nag-serving na ng food. Tapos bigla akong sinabi na, Your Honor, Mr. Chair, ganyan. So, nagpawalan yung mga ka-table namin na military. Even yung kabilang table din. So, alam mo kung ba't ko yung ginawa? Kasi gusto kong malaman kung aware talaga sila sa nangyayari sa bansa natin. So, I mean, tatawanan yung mga officers. Sabi ng Mr. ko, pasundot, doon sa waiter, kasi yung waiter na sinabihan ko na, Your Honor, Madam Chair, pwede bang pahingi ako ng tubig? Kasi di ba nag-serving ng mga food? Sabi ng Mr. ko, bilisan mo, baka makontent kita. Pero pa-joke lang na, pa-joke na way. So, yun tawanan sila. Nung nakita ko yung mga reactions nila, panatag na ako kasi aware sila sa nangyayari. And then, sinigundahan niya ni Captain Dado, kanina nung nag-vlog siya. Nagulat din daw siya na yung mga senior upper classmen niya, talagang nanonood din ang vlog niya. So sabi ni Captain Dado kanila, it's a matter of time na lang yung administrasyon ni Bongbong. Kasi nagkaantay na lang talaga itong mga men in uniform. So yun lang. Tapos yung regarding vote buying naman, totoo yan, malala yan, lalong-lalo nasasama sa amin. Kasi mga kurap ang mga politicians doon. Tapos may mga kung gusto mo nga kukunin mo yung pera, hindi ka rin makakapandaya kasi yung mga doon, natatalim na rin yung mga buhaya doon. Kasi bago ka pumunta sa sa prisuhan, sa may presinto, tinatatakan na nila yung yung kamay, may ink. Di ba binayaran ka na ganyan? So hindi ka talaga makakapandaya sa probinsya kasi talagang malala ang vote buying doon. Tapos biktima pa yan sila ng mga propaganda ng anti-China na yan. Kaya yung mga Tingong Party List, infiltrated po ang lugar namin kasama ng Tingong Party List. Kasi mga mukhang ayuda ang mga tao doon. Kaya parang awa nyo na, huwag nyo iboto ang Tingong Party List. Pero paano iwas yung, kasi sa totoo lang, sa mga barabarangay talaga, kasi di ba ang botohan, presinto, ganyan-ganyan. So kapag masipag talaga yung tagabantay doon, mahirap mahirap na, kumbaga parang minomonitor talaga nila yung bawat bumuboto Tapos baka masita, gano'n. Oo, tapos sisitahin, tapos tatakot-takutin, ganyan-ganyan. Totoo yan, Miss Joey. Well, isipin nyo na lang, if hindi kayo maninindigan kasi sa boto ninyo, magtitiis tayo hanggang 2028. Or even beyond 2020, sa totoo lang. Diba? Ayun. Yes. Kailangan talaga, may panahon talaga, na kailangan talaga nating lahat mag-take ng risk. Unfortunately. And kapag walang willing na magkaroon ng lakas ng loob para manindigan, wala, ganito lang talaga tayo. Tayo lang tayo forever pagka walang maninindigan. Ayun. Yes. Yeah. Tapos po, Miss Joey, yung sa lugar namin, yung mga kamag-anak ko, kasi siyempre friend ko sila sa Facebook, sinasabihan ko sila na kunin yung mga ayuda, ganyan-ganyan, pero pera natin yan. Alam nila yun, pero alam mo yung reason nila, iboboto ko na rin din si ganito, si ganyan, kasi at least siya nang bibigay siya ng kahit daw 1 kilong bigas, at least napapakinabangan. So, ang mga tao kasi doon is mostly illiterate, kasi yung mga kamag-anak ko talaga is no read, pagboboto nga, may may company pa. So, wala. Ang biktima talaga ni Romualdez yung mga nasa maliliblib na lugar, katulad ng lugar namin. Yung mga madaling takot-takutin, Yes. Alam niyo yung lugar namin, Miss Joey, na semento lang yun dati dahil sa NTFL Cup. Yun nga, kaya yung mga kamag-anak kong iba doon, yun ang sinasabi ko sa kanila. Alam niyo ba na kaya nagkaroon tayo ng sementado dito? Although hindi pa naman talaga putol pa yung semento kasi natigil na, di ba, dinipad nila yung NTFL Cup. Alam nila. Kasi mga tinatanong ko doon yung mga habal-habal, kaya nagkaroon ng ganito. Ay, nung panahon ni Duterte yan, kung at least aware sila na si Digong ang nagpatayo niyan. Tapos kasi ang lugar namin is infiltrated ng NPA, yung mismong barangay namin doon, nilagyan talaga ng sundalo yon, kampo ng sundalo. So wala na yung mga NPA doon, nagtaguan na sa ibang lugar. So pinapaintindi ko sa kanila na kaya sinemento yan, kaya may sundalo dyan, kasi para yan sa NPA, hindi tayo mabiktima ng mga NPA. Kasi umuwi ako doon last year, Desta. So yung pa rin, wala pa rin, maliban sa mga sementadong konti, wala pa rin improvement. Ang hirap pa rin ng probinsya namin. Palagi pa kami binabaha kasi usama. Yun po. Tapos regarding naman doon sa yung kay Abalos, ay dapat kasama siya doon sa mga bilyon na ginastos kasi sa JLE nandoon siya lahat, naka-extra lahat siya ng palabas Paano siya doon kung walang hindi siya nagbayad? Pati si Tolentino sa Bubblegum, panuran niyo ang Bubblegum every Sunday, nandoon si Tolentino extra. Talaga? Yes. Grabe, no? Ay, sabi ni Abalos, nagulat ako. Oo. Sabi ni Boom Teji, Miss Joey, may kumakalat na video si Bangag, sinasabi niya na unang tulong daw na dumating noong panahon ng Yolanda ay ang kanyang senatorial candidate na si Tolentino. Di lang bangag ang puta, ubod pa ng sinungaling, sabi ni Boom Teji. Si Tolentino, MMDA chairman kasi siya noong mga panahon na yon.
I am not sure kung siya yung pinakaunang-unang dumating para sa tulong. Pero, naatasan kasi talaga yung MMDA to send help dun sa Yolanda. At bilang ang part ng MMDA, I think isa siya sa mga una, pero yung pinakauna parang hindi naman. Ba't hindi siya natatandaan ng mga taga doon? Correct. Ganun lang naman kasimple yun. Tanungin natin yung mga taga Yolanda, nakita nyo ba sino una yung nakita na tumulong dyan, di ba? Kasi kahit naman siya yung unang dumating, pero kung hindi naman siya yung unang nagtrabaho, di ba? Kasi bakit ang natatandaan ng mga taga Yolanda? Si PRRD. Di ba? Ang natatandaan nilang tumulong sa kanila doon, si PRRD with complete complement ng mga rescue teams and things like that. Hindi kailangan sabihin yan, tao na magsasabi yan. Actually, si PRRD, hindi ko rin siya kilala. Doon ko lang rin nakilala si PRRD. Because people are talking about him. Ayun. So, anyway, pagka ganyan ang nagsasabi, kapwa mo politiko, na siya ang nauna, take it with grain of salt. Malamang channel lang yon. Ayun. Anyway, Mary Grace Piatti, may gusto ka pang i-share? Maraming salamat sa sundot mo sa table. Tama yun. Yes po. Tapos, yung regarding dun, balik ako dun sa police and military rescue, mostly sa police kasi sila yung mga ginagamit ngayon ni Martin, di ba? Ginagawa na silang minion sa rally. Kung nabasa niyo yung post ni General De Leon, ginawa din daw ni Imelda dati yan sa mga Marines, di ba? Gusto ni Imelda yung mga Marines, pinatawag paglilinisin doon sa Roas Boulevard pag wawalisin din. Pero nag-refuse yung commander nila na, Madam, hindi nag-training ang mga tao para gawin mong street sweepers. So, I conclude, nasa commander talaga yan. But in this government, lalo na kay Marvin na putang ng baklang yan, hindi naman magagawa ng mga commander. Yes, hindi niya magagawa kasi yung mga higher up din ng mga PNP na mga commander, may mga boomer din yan, kaya hindi makapagsalita, baka involved pa ngayon sa mga drugs camera of Johnny Ray. Kaya ganun yun, kaya bulok talaga ang PNP. Sorry sa mga nakikinig na PNP, bulok talaga yung organisasyon ninyo. Bulok yung nasa taas eh. Ayun. Yun po. Thank you so much, Joey. Thank you. Thank you, Mary Grace Piatti. Salamat. Ayan. Yes, thank you po. Okay, punta na tayo kay Suka sa Sweden. Ayan, maraming salamat sa pagkapit. Ayan. Ayaw naman. Nakaka-start din dito. Last week, nakisas naman ako ang ka-moisture. Di naman ngayon kasuka. Kasuka. Pero ano ko lang yung kay Haydarian. Si Haydarian, ano siya, no? Political analyst o political yun ang presentation niya sa sarili niya. Political analyst. Bukol sa mat si Haydarian, sa totoo lang. I mean, kung sinasabi niya na si Bam siya kasi Kiko, mananalo sila kahit wala silang help ng PDS. Okay pa lang yung kalaban nila noon. Totoo. Nung tumatakbo sila. Ngayon, Senador, 12. Ang dami nilang kalaban. Sobrang dami. Paano pa sila makakapasok? So, sorry na lang talaga sa kanila. Pero, tapos yung pangalawa kong point, yung sa suka, nakakatuwa kasi ginamit nila yung salitang suka, na ang suka, lahat ng mga Pilipino, alam niyo, pag sinabi nila, bumili ka nga ng suka sa tindahan. Siyempre, dali-dali ka naman, pupunta ka sa tindahan. Kumbaga nakaka-relate yung mga masang Pilipino sa suka. Tapos ito naman si ating presidente, gumagamit ng tinutusan ka ng bumili ng suka. Napaka-elitista ng dating talaga ni BBM. Hindi talaga siya makarelate sa mga ordinaryong Pilipino. At kahit na nga yung mga elitista din, na talagang meron pagmamahal sa bayan, hindi sila nagsasalita ng mga ganun na nakaka-downgrade ng kapwa nila Pilipino. Meron may nagsabi din, mabuti na lang na suka pero wag lang may toyo. Kaya nababa na nila kay Inday Sara. Tama, bagay kayo, ganyan. Team suka kayo kasi yung vice president niyo may toyo. Ganun yung inano nila. Ginagaling Pero yun ang pinaka-effective nila na pambabargas kay Inday Sara. Yung sinasabi nila may toyo si Inday. Kasi nga 'di ba she was quite emotional noong binabanatan na yung mga tao niya, yung pinapressure na yung mga tao niya. Ako ang explanation ko doon I don't think pagka ikaw binibigyan ka na ng 15 billion pesos na iniipit sa sarili mong budget. Yung mga tao mo pinapahamak na ng House of Representatives. Pag ikaw hindi ka naging emotional, yun ang may problema. Pag cool ka lang na ikaw ay bibigyan ng 15 billion pesos, sisingitan ng budget mo ng 15 billion pesos pero nanakawin nila. Pag nas chill ka lang, doon tayo may problema. Correct. Yun ang talaga may toyo. Yun ang may toyo, di ba? Yun ang may toyo. Iniipitan yung budget mo ng bilyon-bilyong pera, responsibilidad mo. Hindi ka magagalit? Hindi ka magwawarla? Di ba? So, yun yung sinasabi ko sa kanila. Sinasabi, kasi parang may sapak si Inday ganyan. Well, if you are being invested 15 billion pesos na budget, na hindi naman ikaw ang gagamit, 'di ba? Pero ikaw ang mananagot. Magwawala talaga ako dito. 'Di ba? Correct ka dyan. Ako dito.
Gano'n. Correct So, rin kayo po. may toyo kasi kayo din yung nakikita yung dahilan kung bakit galit na galit yung tao, 'di ba? Tapos Ayun. meron din yung sinabi naman ni nagustuhan ko rin yung ano, okey na daw na suka tayo kaysa naman yung sinusuka. Natawa talaga ako doon, sobra. Mm. Kasi ngayon nakikita ko sa ano, sa, mainstream at saka na rin sa mga ano, sa social media yung si Sharon Cuneta bigla na lang daw, hindi po ba kayo nalulungkot na ang mga Hindi ba kayo nagsisisi? gano'n. Feeling ko naman 'to si Sharon, feeling niya sweet pa rin niya pero hindi na siya, sobrang pathetic na si Sharon Cuneta, grabe. Oo. Yung talagang kinain din niya yung ano, yung sinuka niya. Alam mo yun Oo. dahil ayaw na ayaw rin nila kay Marcos, mga ano daw, Mm. mga kurap, mga nagnakaw Mm. ng bayan, ta's ngayon Yung anak niya, 'di ba? Yung anak niya talagang oo, makapangdaot si correct. Cathy. Tapos ngayon, ano na, tapos gano'n din si Pacquiao. Mm. Nakakatawa rin din si Pacquiao sobra talagang wala na siyang credibility na gano'n din yung, dapat niyo pa bang pagtiwalaan na, ay hindi niyo dapat pagtiwalaan 'to ganyan kasi magnanakaw lang sila ulit. Oh, ano na ngayon? 'Di ba kinain din niya yung suka? Mm. Sinuka na. Totoo. Si Manny Pacquiao ano 'no, I think Manny is one of the greatest Filipino who ever lived. Yeah. But he's not for Senate. Not Utang na loob. at all, not at all. Oo, utang na loob. He's really not for ano, for politics. Sports lang talaga And siya. mm. Maraming ways para ano, Manny naman, eh. Ako bias ko talaga yung sports, gustong-gusto ko talaga yung sports and I think yung life story ni Manny Pacquiao is something that we should teach our children 'no, yung perseverance, Yes, biruin yes. mo mula sa pagiging alikabok talagang naging 8 division world champion, ganyan. Oo. However, the glory stops there. Hindi natin 'to puwedeng dalhin sa politics. Correct. Manny buti ba sana Manny kung naging maganda yung performance mo sa senator in the past, Hindi rin naman. 'Di ba? Hindi rin naman. Pagkatapos ngayon, sobrang dami pang faux pas dahil galit na galit ako nun sa mga Marcos dahil magnanakaw ta's ngayon kaibigan mo na. Katiket mo pa ang mga magnanakaw na sinasabi mo. So, dun Correct. pa lang wala ka ng kredibilidad. So, Correct. find another venture, Manny. Wag dito. Correct Wag ka sa diyan. politics. Sabi 'Di nga ba? ng husband ko foreigner, ta's minsan nagpupunta kami sa Pilipinas, or every year nagpupunta kami sa Pilipinas, ta's sasabi niya yung gustong-gusto niya si Dolphy. Kasi nung one time Mm. in-interview si Dolphy kasagsagan din ng ano nun, ng eleksyon, ta's maraming Mm. gustong tumakbo siya. Ta's sabi niya, Mm. "Hindi, ayokong tumakbo kasi natatakot ako baka manalo ko." Alam mo yun, natatakot siya kasi Oo. wala siyang alam sa politika. Oo. Hindi niya kaya lang niya magpatawa at yun artista pero Mm. alam niya kung saan siya lulugar, dapat gano'n din si ano, Manny Pacquiao. Mm. Bantayan na lang niya yung legacy niya as a sportman. Huwag na siyang Correct. maghalupa ng mga gano'n kasi sayang lang. Tapos yung pangatlo, naisip ko yung may sinabi ka na totoo yun, yung mga bata pa lang tayo dapat may eleksyon sa classroom. Yung mga teacher dapat Oo. tinuturo talaga sa atin na, ito ang responsibilidad ng ganito, ito yung mga dapat natin tingnan sa isang kandidato. Kahit Mm. kung gano'n, kailangan Mm. yung trustworthy, honest, mga ganyan. Hindi lang kasi dinadala pala yun hanggang sa pagtanda na. Oo, oo. 'Di ba? Kaya ang ano, ang babaw ng understanding natin sa burokrasya. Tapos Correct. later on magde-decide ka sa above anything else, yung ano ba, yung i-foster ba yung leadership skills as well sa mga bata, gano'n. And love for the country. Mm, Love mm. for the country kasi I think yung mahal natin pamilya natin, I don't know, if it's Japan that, parang ini-encourage nila sa kanilang mga bata na una ang pagmamahal sa bansa. Mm. Sa bansa muna ta's iuli na yung pamilya ta's yung sa sarili mo gano'n. Kaya Mm. maganda din ang Japan, yung very nationalistic sila. So, Oo. tapos naisip ko din na yun nga yung sa mga botohan, sinasabi natin ito na yung mga kumakandidato, sinasabi natin ng maayos sa mga yung mga bata para nabubuksan yung isip na, ay ganito pala yung ganyan. Kasi dito, dalawa lang kasi yung mga partido na dalawa lang nag-e-elect ka ng partido dito, hindi ka nag-e-elect ng mga tao kasi. So, kahit na nagkakabisitan yung mga magkakamag-anak o magkakaiba sila ng partido, ang galing ng ano nila, ang galing ng dynamics dito kasi kahit hindi kayo magkasundo ng tatay mo dahil magkaiba kayo ng paniniwala partido, pero pagkatapos ng eleksyon, tulungan na ulit. Hindi katulad sa atin kasi talagang personality yung mga Oo. So, very transactional yung politics natin dito, Like for example, itong si Manny Pacquiao tsaka itong si Amy, 'di ba? Hindi naman nagpataas ng kamay yan sa 'di ba nung una parang siya at saka si Ping dumidistansya, 'di ba? Parang ay hindi kami hindi namin alam, part na pala kami niyan, nag-announce na sila, 'di ba nung una dumidistansya, pagkatapos ngayon join na sila sa join na din, oo. join na. Kasi they are desperate to win the election. Si Bongbong may hawak ng makinarya, si Bongbong ang kayang magpatakbo ng sangkaterbang campaign sorties, ganyan-ganyan. They are banking on the fact na maaari silang maipanalo nung mga
mga factors na controlled ni Bongbong. Ganon. So ngayon, wala nang prinsipyo to. Desperado na kaming manalo eh. Huli, Oo. napaka-desperate. Kaya nga naisip ko yung nung pinakinggan ko si Tatay Duterte ulit, sabi niya na yung maaring yung eleksyon naisip ko lang maaring yung eleksyon nung tumakbo siya ng pagka-presidente, major yun talaga. Kasi nandun na tayo sa yung mga Pilipino nag-uumpisa na lang, ay sino ba 'tong Duterte na 'to? Nung ko hindi siya nakita noon, doon ko rin siya narinig eh. Doon nakikita na, ay meron palang pwedeng manalo na hindi lang yung mga, I mean, Aquino o Marcos o ganyan. Meron din palang Duterte na pwedeng pumasok. Pero ngayon sinabi niya na ito na siguro. Na walang makinarya, no? Na walang makinarya. Totoo yun, ang ano lang na sa social media lang ang, 'di ba, ang tumulong talaga sa kanya, na spread yung information, sino tong Duterte na to. Tapos pero ngayon iniisip mo, major talaga tong election na to. Kasi maaaring ang Pilipinas, so wag naman po sala, talagang ang mga ilan na lang Turning point eh. Correct. Turning point to eh. Oo. Kaya nga sabi ko nga na ano na mag-host ako ng mga lunches ulit dito yung mga Pilipina na ganyan, na para magkaroon ulit ng diskusyon. Kasi time na nung kay Duterte tsaka yung kung merong eleksyon ng ganyan, meron kaming mga diskusyon, basta yung pamilya no. Kasi kailangan natin mag-disseminate ng mga information sa mga kapamilya natin, sa mga kaibigan natin, na hindi natin sila pwedeng awayin, ipaano lang natin sa kanila. Katulad ng sabi mo, na bigyan natin sila ng impormasyon kasi kung manonood lang sila sa mainstream, ang babaw lang ng mga argumento nila. Pag nagpunta sila sa social media, ang sobrang dami mong ideas na makukuha. Sa'yo, kila Sas, ang dami. Na talaga magkakaalaman talaga kung ito ba talaga kung anong totoo, ganyan. At saka kino-correct din ninyo, hindi lang kayo basta kuha lang ng kuwag. Hindi, ate, ganito yan, hindi, kuya, ganito talaga informasyon yan. So, kailangan itipunin natin mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, tayo ng, alam mo yung pamilyanda tayo. At yan yung power ng yan yung power ng OFW. Kasi yung mga OFW, pag in-explain nyo doon sa mga kamag-anak ninyo kung ano yung dapat, kaya nyo ipakita based on your own experience. Hindi kasi dito, alam mo ba, dito sa bansa, kung saan ako, ganito ang itsura, ganito ang ganyan. And it is you are in the position to tell your family members na dapat, ganito ang choice mo. Kasi pag hindi ganyan ang ginawa mo, pag hindi ka pag hindi ka nag-isip beyond this election, andyan ka na lang talaga. Ganyan. Diba? Oo, totoo. So, kaya lahat ng OFW have to recognize that kind of power eh. May power kayo eh. Maliit ang boto ng OFW, sa totoo lang. Kasi it's just maybe around, parang yung voters turnout, hindi ganun kalakihan eh. 500,000 lang yata yung bumoboto, mga 1 million, at the most 1 million. Ganun yung last na check ko. I do not know sa 2022 kung gaano karami yung bumotong OFW. The number is not significant for a vice president or president, sa totoo lang. Pero significant siya sa mga senators. Kasi yung 11, 12, yung 10, 11, 12, ano yun eh, yung 700,000 votes, malaki rin yun. It can make or break the winning senator. However, aside from that, kahit pa sabihin natin na crucial lang yung boto ng OFW sa mga dulo ng 12, yung influence ng OFW would go beyond 700,000. Kasi nga, mamumultiply yan eh. Pagka tinawag nyo sa pamilya nyo yan eh. Pagka inano nyo sa mga, diba? Magmumultiply yan. So, ilan ang relatives ninyong you can have a contact with, diba? Yung immediate family ninyo, yung mga ano ninyo, and things like that. Correct. Tama ka dyan, Joey. Dapat itaas na natin ang level ng ating mga diskusyon at magkumbinsi tayo ng mga tao na kakilala natin, mga kamag-anak natin. At ang EDSA kasi hindi na yan nasa kalye. Ang EDSA ngayon ay nasa social media na. So, dali natin, sabihin natin, ito, ibigay natin sa kanila yung mga link na may mga diskusyon. O ganito, panoorin niya. Total, kahit naglalaba kayo o nagluluto kayo, makinig lang kayo. Alam mo yun? Malaking impormasyon na. Yun lang, Joey, hindi na ako masyado magtatagal. At alas 2, mag-alas 1:30 na dito sa Sweden. Maraming salamat. Hindi, hapon. Okay. Lahat ng swimming. Mabuhay ka at ang lahat ng mga nakikinig at nanonood sa iyo. Salamat, Suka sa Sweden. Thank you very much. Ingat-ingat dyan. Okay. Ayan. May tanong dito si Jeneline Laison. Joey, sabi ni Attorney Trixie, di daw kasama sa kaso si Tamba sa Delaware case. Can you comment on this? Tama po si Attorney Trixie. Hindi po siya respondent doon, hindi siya accused or what. Hindi po talaga siya part ng kaso. Ang ano po kaya po nalagay doon si Tamba kasi yung nag-aaway na kumpanya doon sa kaso na yon it's a civil suit, It's a civil suit. Yung kaso is a civil case. Ngayon, doon sa tunggalian ng dalawang kumpanyang naglalaban, may mga nag-establish sila ng mga facts. Isa doon sa argument noong party doon ay yung ang fact na si Martin Romualdez ay minanipulate ang desisyon ng
minanipulate ang desisyon ng korte by through that heavy luggage, gano'n. So ngayon, na-establish yung fact na yun kasi nag-submit yung isang party doon ng mga email communication about Martin Romualdez, which is, ang tawag nga sa kanya doon number 1 si number 1 at saka si number 2, gano'n. May ang tawag dito, na-establish nga yung fact na yun na may tinrabaho si Martin Romualdez para dun sa isang party dun sa kaso na yun. So yun yung value ng kaso sa Delaware. Hindi naman talaga siya doon party. It's just that doon sa kaso na yun, dahil may mga gano'n naman po kasi yung mga kaso kahit dito sa Pilipinas Gano'n naman po yung mga kaso. Meron kang mga kailangang established na facts. Pagkatapos, ang pagkilala ng Court of Delaware doon sa fact na yun is that si Tamby ay talagang nag-bribe sa kinauukulan. Gano'n. Base nga doon sa mga email communication at doon sa mga ebidensyang i-forward ng isa sa mga party doon sa kaso sa Delaware. Yun po yung Jenaline Laison. Ayun. So, tama po si Atty. Trixie doon. Ayun. Okay. Anyway, hello, gwapa lagi ko. Gwapa lagi ko. Ayan. Hello, gwapa. Hello, gwapa. Nakatulog na si gwapa. Ayan. Okay, dito na tayo kay Rosini. Hello, Rosini. Hello, marinig mo po ako, ma'am? Hi. Ayan, Hi, marinig mo ako, ma'am? Yes. Okay. Yes. Thank you po, ma'am. First time po ko. Good evening sa lahat. First time kong akyat. Lagi po akong nakikinig. Kahit ginawa, totoo, isa po ako sa team replay or minsan abutan ako ng alas 3, alas 4 madaling araw. OFW po ako dito sa Hong Kong po, ma'am. And yes, una ko talagang is lahat, lagi ko, first time pa akong OFW pagdating ko dito sa Hong Kong, nakikita ko na talaga yung kaibahan. Way back, matagal na po akong OFW, way back 1991. Ang tagal I was in na. Singapore. Yes, super. And nakita ko talagang kaibahan. Sabi ko, and sa pag-apply ko po, ma'am, before, marami kami. Sabi ko, bakit ba itong mga kasama ko, sila, mga degree holder, sabi ko kung ako lang ang nakatapos talaga yung degree holder ako, hindi ko magiging yung magiging katulong, gano'n. But because sa kahirapan nga, maaga akong nag-asawa. So, I try all my best na sabi ko hindi pwede na lumagapak ako dito sa pagkakataong ito, dalhin to sa mga anak ko. Ayan. So, to God be the glory, sa awa ng Diyos, nakapagpatapos po ako ng nautical, nakapagpatapos po ako ng civil engineer. Congratulations. Sa awa ng Diyos, ma'am. And, but, yung lagi kong tinatanong, sabi ko, kasi nakikita ko yung mga kababayan ko minsan natutulog sa daan during their holidays, mga gano'n. Sakit sa kalooban, kumbaga. Sabi ko, Lord, ano pang problema sa Pilipinas? So, wala po akong ibang pinipray kung hindi, Lord, kung paano mo pinagpala ang Macau, ang Hong Kong, ganun din sa amin, Lord. Magkakaroon kami ng ganito, Little did I know na until this time, meron na tayong, tong mga vloggers, mga kayo ni Sans. Sabi ko, putrages. Doon ko na sabi ko, Lord, marami palang mga buaya sa amin. Sabi ko, akala ko lang ang buaya nasa tabing ilog or mga wilds, Pero sabi ko, kasi nagtataka po ako, Ma'am Joy, kasi sabi ko, ikaw lang nagsasabi, which is true. At tagal ko na dito, gusto kong magkaroon ng sasakyan, pero Diyos ko, hallelujah, kahit anong part-time ko dito, 6 na bahay, 7 bahayan, wala talaga, hindi talaga kami, kasi way back 1990, I was 1991 in Singapore, 1993, I was here already, pero maliit lang pera namin, ang liit lang ng sahod namin. So,
wala talaga. Nagtataka ako tuwing uwi ko, sabi ko, nakatatlo ng bahay 'tong ano namin, yung mga mga ano 'to, yung nasa government. Sabi ko, "Ano kayang ginagawa nito?" Pero ako ang tao na 'pag wala akong nakikita, hindi ako magsasabi. I don't like to say, things na wala akong basihan. Until na ano ko na ngayon na yun, totoo yung mga sinasabi ng unang umakyat na ikaw ang nagiging boses namin. Kasi kung puwede ko lang mura-murahin, nag-away pa kami ng anak ko nung 'tong civil engineer ko kasi sabi niya, "Wag mong iboto yan si ano si Marcos kasi ano." Ay gawa nga ng si Tatay Digong nga nung ano, napamahal ko tuwing kahit anong mga hyperbolic na sinasabi ni tatay, talagang ano ko yung sabi ko, "Tama yan tay, gano'n, gagawin mo yan tay." Kung ako lang ang akyat yan, more than that pang sasabihin ko. Wala kayong hiya mga OFW alam mo dito, Miss Joy, yung iba 'pag hindi maganda ang amo, natutulog sa kusina, minsan walang pagkain. Marami akong naanuhan ng mga OFW na naglakad na lang dahil uso pa naman dito yung ite-terminate ka, kahit 10 cents lang mawala sa pag-ano mo, pag-grocery mo. Malaking issue Aalamin na mo yan na. sa mga insect. Yes, puwede na kaming ite-terminate yan. Kaya masakit sa amin sa mga OFW na makikita namin na ganyan-ganyan lalo na ngayon. Ay, napaiyak ako, Nababangga ko lang Miss Joy. ano? Oo, ganyan lang na gusto namin tuwang-tuwa ako nung sinasabi na, "Hindi na kayo magtrabaho niyan, kami ang mananalo, puwede na kayong mag-uwi, by choice na lang." Alam mo Ma'am Joy, ngayon gusto ko ng maano, Pumasa sabi ka ko, po "Lord," dun? tapos merong Pumasa ka po dun sa i pangako na i yun? sobra kasi, ilang ilang taon po ako Ma'am Joy, sa totoo lang hindi po ako boto kasi sabi ko parang wala akong nakikita. Nung si tatay na nung sinasabi ng amo ko na, "Can you work with us like this, like this?" Sabi ko talaga, "Ma'am, puwede ba ma'am, hindi ako mag-work ngayon." Gusto-gusto ko yung mag-part-time, kasi overtime, malaking overtime. Pero that time nung kay tatay sabi niya, "Why?" Kasi first time kong nagsabi ng no sa kanya. Kasi gusto ko lang magboto. Tapos sabi niya, "Why?" Talagang parang naantig din yung puso ko ba, bigla kong nasabi sa kanya, "Ma'am, kahit, 3 times pa didakan mo ako, okay lang sa akin basta magboto ako kay Tatay Digong ngayon." Sabi niya, "What?" Sabi niya, "What?" Tapos nung nanalo na si Duterte, tapos nalalaman niya kasi yung boss ko, ano siya, CEO ng Sun Life. Sabi niya, "Your president is very good. Duterte is very good," sabi niya. Kaya sabi ko, "You see ma'am, you see ma'am." Kaya naintindihan na niya na nagiging ano ako, kahit nagtrabaho ako Ma'am Joy, 'pag natulugan kita natulugan na kita Ma'am Joy kasi 3:00 na tapos maaga akong maggising ng 5:00, babalikan ko talaga 'yan. Kahit nag-MAPTO, nag-ano Maganda 'yan, yung nasa nangyayari. yes, babalikan ko 'yan sa uno Ma'am Joy. Nasa tainga kita, laging kung ano-ano na lang ang ginagawa ko matapos yung mga ginagawa ko, nasa tainga kita kasi bumili talaga ako ng Bluetooth. 'Pag nasira yung Bluetooth ko, tatakbo talaga ako kasi hindi puwedeng hindi ko marinig, hindi puwedeng hindi ma-update na baga. Kaya nga noon hindi ako marunong makipag-away kung ano-anong sasabihin nila na ganito, ganito. Tapos nitong last week pala sinasabi ng ano ko, my sister-in-law ko sa Germany, ay sabi ng kaibigan ko, ano daw, yan si Duterte, drug lord daw yan, sabi niya. Sabi ko, huli at saan ka bang nasabi ko talaga, nakalimutan ko baga. Sabi ko, saan ka bang planeta? Sabi ko, mag-ano ka nga sa YouTube, parang makikita mo, ma-compare. Hindi kung sino-sino lang magsabi sa'yo. Kasi ganun din ako dati. Nung wala pa tong vlog ninyo, wala din akong alam, wala din akong kung anong sasabihin. Parang okay lang sa akin, basta mag-ano lang ako, kaming mga OFW noon, parang wala kaming pakialam. Ang importante kasi ang parang motto ata sa lahat, ang motto ata lahat sa ng mga OFW, nagpunta kami dito magtrabaho, so wala kaming time na sasayangin, trabaho lang talaga. But pero ako naman kasi ang brother ko noon is barangay captain sa Negros. Nakapunta ka ng Dumaguete, Ma'am Joy, taga Dumaguete po ako. Oo. And then yung mother ko na first counselor.
ayoko talaga sa politika. Dati pa, panahon pa ni Ramos, ni Shahani, nakapunta sa bahay kasi ang nanay ko active sa... Ako, ayoko talaga kasi sabi ko, ayoko yung sakit sa ulo, baga, yung mga ganun-ganun. Pero ngayon, hindi ko na alam ha, pagka may magsabi, katulad ng sister-in-law ko, sabi niya, Drug Lord, ngayon, pinapasahan ko na lahat ng mga live mo, pinapasa ko sa kanya. Sabi ko, makinig ka niyan, makinig ka para ayoko magsabi sa iyo kung na ito maganda to. Gusto ko anuhin mo yung utak mo, yung marunong ka mag-discern na kung sinong nagsasabi ng totoo. Kasi tapos yun sa pamilya ko sinasabi ko rin na mga tapos dati Ma'am Joy, mahilig akong mag-gym, mga yoga, mga ganun. Ngayon parang hindi ko na magawa kasi lagi akong kulang sa tulog baga kasi pakikinig, mga ganun. Oo. Yeah, Naku, na-miss pa ang ni Tita Rosini. Ayan. Yeah, but it's okay. It's okay kasi parang sinasabi ko, naalala ko kasi doon ako naiyak na pinaalala ni Lord sa akin na, di ba nagtatanong ka sa akin, pagpapalain mo ang Pilipinas, Lord, no, ganun. Itong nangyari. So, kaya sabi ko na ngayon na lahat ng mga friend ko sa FB, pinapasa ko yung mga ito. Tapos nagtatanong sila, ba't wala na akong nakita sa iyo na nagla-live? Puro na lang to mga yung politika, ganon. Kasi gusto kong magiging aware sila. Gusto ko kasi, yung bang naawa ako sa Pilipinas. Kami OFW, I think, Tita Rosini, kailan po kayo last na umuwi ng Pilipinas? Last year. No, 2 years ago. Umuwi po kayo every year? Yeah, every 2 years or 1 year like that. Oo. But dati nung una, nakakaboto po kayo? Yeah, dito. Opo. I think hindi ko pa na overseas. I think meron kami dito, magtatanong po ako, pupunta ako kasi sabi ko hindi pwedeng imi-miss ko. Yun nagiging kasi meron nang nagsabi na kung hindi ka bumoto, wala kang chance na magsalita o magpupuna kasi hindi ka bumoboto. Kaya ngayon nagiging active na po ako sa mga ganito usapan. But I'm just talking about the OFW, karamihan dito sa amin. Talaga, I know, I do believe kasi minsan hindi rin ako pala kasi kadalasan pag hindi ako umimik, sinasabi nilang Chinese ako. Kaya minsan magkukwentuhan, maririnig ko ano na bang nangyari sa Pilipinas, ba't ganito na ang atin, kailan pa tayo makauwi na kahit sabihin na malaking sahod mo tumataas lahat ng mga bilihin sa atin and I'm so masakit sa lalo na naming mga OFW na ginapang namin ng mga anak namin para makapagpatapos. Tapos after all, walang trabaho o makapagtrabaho ka, biruin mo matapos ka ng ganito lang ang trabaho mo, ang sahod mo, ganito lang. Kaya sabi ko sa ko, kung ganyan lang ang sahod mo, parang gusto ko sabihin sa engineer ko, kung ganyan lang ang sahod mo, parang gusto kong sabihin sa kanya, buti pa yung OFW kahit papaano, yung ganito. Ayan, nawala ang sound ni Tita Rosini. Nasira na yata yung Bluetooth niya. Ayan, hello Tita. Hello Ma'am Joy. Ayan, namatay po yung Bluetooth ninyo. Ayun. Tita Rosini, ayan, meron ka pa meron ka pa pong gustong ipunto para yun lang Ma'am Joy, first time ko ibigay mo lang sa iba kasi parang na yung Bluetooth ko, hindi kita marinig. Thank you po Ma'am Joy. Ayan. Thank you Tita Rosini. Maraming salamat po sa pag-share at ingat po kayo diyan sa Hong Kong. Kayo din. Thank you. Ayun. Actually, importante talaga yan yung mga apolitical, yung mga hindi mahilig sa politics, tas nagiging involved. Yun yung mga conversions na kailangan natin sa totoo lang. Ayun. Hello, The Patriot! Hello! Ayan, kumusta ang Maldives? Ayan, it's your time to shine. Go, The Patriot. Tatlong bagay lang, no? Number one, yung vote buying. Of course, in lantaran na naman, di ba? Marami tayong nakita ng video na binabayaran sila, attend ng rally ni Marcos. For me, in all honesty, it's okay to take the money as long as it will not resonate vote. At the end of the day, those are the monies that they cut from PhilHealth, they cut from DepEd, they cut from flood control. They're using this money for this. So it's all your money. So
take it, and out of respect, why not attend? Just show yourself. But again, at the end of the day, take the money for better purpose, for better reason of using it, and then huwag niyo sila iboto, ganun lang. Nagkapera pa kayo, di ba? And then, second thing, the suka term. Lahat naman tayo, bumili ng suka, napag-utusan ng suka. Kaya siguro si Bongbong, dahil anak mayaman siya, tumira siya sa Malacanang, hindi niya naranasan bumili ng suka. And Hindi na kasi ang sabi niya yung iba dyan, nag-deliver lang ng suka. Ganyan, pero diba? Hindi ganun yung I mean, you don't use that kind of description sa normal conversation. Ang sinasabi mo is yung iba diyan nautusan lang bumili ng suka ng nanay nila pagbalik, 'di ba? Yung ganun, or yung iba diyan nautusan lang bumili ng suka kasi ang idea doon, yung inutusan mong bumili ng suka, bibili ng suka sa sari-sari store. Ganon. Yun. Hindi naman siguro nakabili ng something to si Bongbong sa sari-sari store buong buhay. Yeah, and for someone who call himself noble, obviously that's not coming from a noble person, And yung taong pinariringgan niya na bumili ng suka, if ever kung si Pacman man yun, yung taong tinatawag niya bumili ng suka, nagbigay lang naman ng karangalan sa Pilipinas. And like every one of us here, ako bumili din ako ng suka, but again, nakarating ako sa wherever I am now, all of us, I'm sure. So masyado siyang socialista, and parang no, it's very unbecoming of him as a president. And lastly, nga yung highlight ni Rossini na poverty, like me, I think more than 15 years na akong wala sa Pinas, pero I go in and out. Nakakasad lang yung pag nakita mo yung kahirapan, well, except dun sa time ni Digong, talagang na-feel ko yung difference nung time ni Duterte, na everything is organized, although may mga pulubi pa rin and all. Parang sana you are telling yourself na sana may magagawa ka, you could change everything, but ganun talaga. I mean, yun nga, sinasabi ni Rossini na mas pipiliin mo na lang magtiis sa abroad, and then at the end of the day, kumikita ka na maayos, at somehow maayos din yung gobyerno na tinutuluyan mo. So, ayun lang, I mean, nakakasad na I think there should be no place for any Marcoses in the next coming elections or in the future. There should be no place for any politician na na makikikuntsaba sa kanila. Kasi yung kay Frasco na yung justification niya na he's doing it for constituent, the very fact na galing sa nakaw yung perang yan, it's, money for the very fact that it is not your job to provide scholarship dun sa mga batang yun. Your job is to think of a way on how you can create an institution or a mechanism that children are going to be provided by scholarship, whether nandiyan ka sa pwesto o wala. Hindi dapat yung dependent sa'yo, Doc Frasco. Yun ang trabaho mo. Mag-isip ka ng paraan kung paano magkakaroon ng mekanismo na ang mga bata ay makaka-receive ng scholarship, regardless kung ikaw yung nasa pwesto o wala. Diba? May commentary dyan si Optics Politics and it was on point, no? Yung si Frasco yung symbol ng everything that is wrong in Philippine politics. Sobra. Tapos si Sharon, oh my God, I don't know. May sinenda ko sa'yo na video ni Sharon, just nakakatawa lang talaga. Sinenda din sa Facebook, she's asking Filipino na nagsisisi tayo kung hindi natin, na hindi si Kiko ang naging vice-presidente. Pero si Kiko ba, nagsisisi na, si Sharon na naging asawa niya. Kasi until this time, longing pa rin siya sa love story nila ni Gabby. Kadiri. Di ba? Oo. Anyway, Thank you, The Patriot. Maraming salamat sa mga inputs for today. Hello, Kaif. Lipat na tayo kay Kaifer, ha? Okay, thank you, The Patriot. Bye-bye. Ayan. Teka, Kaifer, wait lang ha. Mag-fact check daw si LDC. LDC, ano mo? Yung chika mo tungkol dun sa MMDA? Oh, hi, Joey again. I'm back, Balakubak. O, sa'yo ko natutunan yung I'm back, Balakubak na yan. Okay, shout out pala dito kay, hindi sa akin galing ito sa Gising Pinas na Facebook page. Nandito yung timeline, mga kasuka. So, nangyari yung Typhoon Yolanda, naglandfall siya sa Tacloban on November 8.
2013. Okay, basahin ko lang. November Ayan, 10, tayo kay Gising Pilipinas. Wait. ayan. November 10, 2013, Mayor Duterte had ordered a team of 911 relief workers and rescuers to bring medicine by land on Saturday afternoon. The team arrived in Tacloban Monday morning after they hacked and cut their way through fallen trees along the way and cleared some roads of debris. 26-year-old Baste then was there with the rescuers. So, November 11, pumunta dun si Tigong, pumunta dun yung matanda, and then eto na guys, for the clincher, November 18, 2013, MMDA started the rescue mission with Francis Tolentino. So, hindi naman sa sinong nauna, all help is, all help importante sa panahon ng sakuna, but let's just set the record straight that MMDA started November 18, while Mayor Duterte Although then dun sa ano, sent help. LDC, November 10. although dun sa ano, ang tawag dito dun sa video ni Baste, yung kwentong Duterte, may video doon, kasama yung ano niya, yung friend niya, si Steve, si Andre yata yun, si Andre. Nagkwento siya, sabi nila, dumating sila doon, to be fair, nakita na nila si Francis Tolentino. Nauna, okay, sige, so dumating sila doon, pero ito yung nanggaling sa Gising Pinas ba yun, yung Facebook page. And then, I won't stay long, Joey, but just to say na after nung Yolanda na response na Davao City, dun kami nag-umpisa yung city government na nagpapadala and nagbibigay ng tulong dun sa mga nasasalanta. The latest was with the Canlaon eruption. I think bigay ang city ng more than 2 million yata. And then yung ayuda na nanggagaling sa Davao City, it's always tagged as from the people of Davao City. So it's not from the Dutertes, but it's from us, Davaoeños. So daghang salamat. Thank you, Joey. Thank you, LDC. Ayan, handito na ang ating ka-moisture. Hello.